Bukas na ang Klinika 630 sa Aksyon Ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at ang kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi ba kapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Edema or manas. Yes. Ano ba ito? Pag pinag-usapan natin edema o manas, ito ay abnormal na build-up o pag-iipon ng tubig o fluid in general sa mga tissue o selula. Yun lang. Bakit ba nangyari ito? Maraming rason, Di ba our body is composed of 60% water? 70 or more pa nga minsan 70 eh. Opo. So, pag-uusapan natin saan dapat nakasituate tubig. o yung tubig, no? Nasa loob ng cell. Okay. Okay? Hindi rin pwedeng sobra. Dahil pag nagsobra ang tubig sa loob, bololobo siya, pwedeng mag-rupture ang cell natin. Ano naman kung magra-rupture ang cell? Hindi pwede, di mamamatay ang cell. Oo Okay? Pero ang edema, hindi epekto ng rupture yan. Ito ay epekto ng mataas na pressure sa ugat. Okay? So, imbis na manatili sa loob, yung fluid sa loob ng cell o sa loob ng ugat, mataas ang pressure, no? Tinutulak niya. Isipin mo, pinapawisan siya. Okay. So, maraming pawis na ipon sa labas. Oo. To the point na pwede mo siyang pindut-pindutin na magkakaroon ng uka dito sa balat mo. Bakit hindi na lang siya lumabas as pawis? Hindi siya sa sweat glands, Tita Winnie. Hindi. So, ito po ay sumusuot. Sabihin natin, alam mo yung karton natin, yung mga box na delivery box natin? Oo. Di ba pag nabasa, nag-o-open ng maraming Oo, layer? oo. Ayun na yun. Ganun na rin. Parang cell natin, ang cell natin dikit-dikit. So, akala mo, balat mo ay isang layer lamang. Pag madami. sumobra po ang tubig, makikita mo nag-expand siya ng maraming layer. Ganun yung mga corrugated box. Mismo, ganun ang itsura niyan. Wow. So, tumutulak yung tubig palabas. Okay. Ako, palagi ko ipinapaliwanag yan, parang pawis na nag-ipon na hindi mo mapunasan dahil yun nga. Hindi po siya kagaya ng pawis o sweat glands na pwede mo siyang ipa-dry up. Bakit nagkakaganon? Kagaya ng sakit sa puso, heart failure. Ibig mong sabihin, ito ay sintomas ng isang sakit? Yes. Kaya pag binanggit natin o na-observe natin, may pamamanas. Hindi niya itinutukoy ano ang organ system or problema. Sabi nila, kidney. Ay, isa lang yan sa marami. Binanggit ko lang ngayon, puso, Oo nga, pwede. puso. Yes. Oo, okay. Alam mo ba, pwede rin sa atay. Okay, pwede rin sakit sa ugat, vascular. At minsan, pwede rin sa mga lymphatics. Yung mga mga nodules? Yes, yung mga lymphatics o yung mga lymph nodes o yung mga daluyan ng lymph vessels. Okay. So, mabilis lang yan. Isa-isahin natin, magugulat ka. Puso. Ay, ganun pala yan. Puso, binanggit ko, heart failure. Dahil ano ba ang trabaho ng puso? Siya po ay kailangan mag-pump ng dugo palabas. Yes. Pag sinabi natin heart failure, ibig sabihin, hindi siya nagpapump ng husto, maayos. ng maayos. Oo. So, ano ang naiiwan? Dugo. Dugo. Ano ang isa sa mga sangkap ng dugo? Binanggit mo, ilang porsyento ang tubig sa katawan? 60 to 70%. Therefore, meron kang water excess o retention. Kaya nalulunod. Kaya isang paraan yan, pag nalulunod, nang ipon ka ng fluid, Tita Winnie, magtutulak yung fluid outside the ugat. Wow. Kaya mag-iipon. So, heart failure ay isa lamang yon. Alam nyo ba, nakita ka ng minsan yung parang matataba, manas tubig. Di ba? Pag in-examine mo, malnourished pala. Bakit siya namamanas? Bakit nga? Dahil mababa ang protein. Okay. Pag mababa ang protein, ito naman ay mababa yung tinatawag natin oncotic pressure. So, anong epekto nito? So, hindi niya kayang ihila yung tubig pabalik. Okay. Kasi dapat equal ang tubig sa labas at sa loob. Equilibrium, di ba? Equal ba? So, kung mababa po ang pressure ng oncotic, ang trabaho niya dapat, siya ay maghihila ng tubig mula sa labas
paloob para Okay. balanse. Oo. Therefore, ang tubig ay nanatili sa labas. Okay. So ito ay nangyayari sa mga taong malnourished, mga taong may sakit sa atay, mga taong may sakit sa bato o kidneys. Pero Wow. pwede natin i-detalye yan mamaya, kaunti, Sige, para sige. isa-isahin natin. So, kanina, pinag-usapan Nosebleed, na... Doc, eh. Hindi. Una, hydrostatic pressure, hydro. Ibig sabihin, sumobra ako sa loob, Oo. Hindi ko mailab. nailabas ko, tinulak ko sila palabas. Oo, tinutulak mo palabas. Hindi kasi tsaka yung, as the way I understand it, Mm. tuloy-tuloy kasi ang sistema ng Yes. ating katawan. So, 24/7. yes. So, hindi ba nadidetect ng katawan natin? Na-detect niya. Na-detect Kaya nga niya. niya ginawa yun eh. Na pinapalabas Tinulak niya. niya, kaya kami Kung naman. hindi malulunod siya. Oo. So, Kaso, anong epekto nito sa katawan pag kami namanas ka na? kaya may maiistorbong ibang organ. Yun, oo. 'Di ba? Yung oo, kapitbahay mo, Oo. maiipit. Oo nga. Kaya nagkakaroon ng simptomas. Kung sa paa ito, nahihirapan kang lumakad. Oo. Kaya iniimbestigahan yan. Oh, yun sabi ko sa kayo, pag hypoproteinemia, mababa ang albumin, mababa ang nutrition. Dapat pumasok sana ang tubig kasi may in-out, cycle lang yan yes. ayaw siya mag-in. Kaya tayo pinapawisan, kaya tayo umiihi. Yes. Excuse me. May pasok, may labas. Mm-mm. Oh, 'di ba? Yung ibang tao naman pag buntis, Okay. namamanas. So, Kasi? kasi naiipit ng matres na malaki yung lymphatics. Hindi maibalik yung mga tubig sa binti, hita, paa, pabalik para mag-circulate. May kaunting impedance, may pakaunting bara. Okay. Bakit sinasabi nila itaas mo lang yung Kasi paa mo? nga, pag naitaas mo siya, by Tsaka gravity, siya bababa. babalik siya. Nakakatulong yon. Okay. Pero, pwede rin mag-ipit yan dahil sa mga sakit. Binanggit mo, Oo lymph nga. nodes. Kung Oo. yung lymph node ay umipit sa isang ugat na ganon, Ay. di parang meron siyang barrier. Di ba? So mga ano nga yun, Dok? Parang Sintomas lang itong manas. aksidente lang na... Tama. Okay. Hindi po siya sadyang magiging problema Oo. until nagiging sobra na. Oo. Binanggit natin kanina yung puso, nakarinig ka ng congestive heart failure or heart failure. So yung heart, hindi maki-out, hindi makapump. Nalulunod yung Nalulunod puso. ako. Kaya nagkakaroon ng fluid retention, Okay. manifestation, hingal. So just like tinnitus, Yes. ang dapat mong i-address para mawala yung manas, yung totoong sakit. Yes. Ganon. Kasi, pag iba, sabihin natin hindi sigurado, magbibigay ka agad ng diuretic, Oo. magtatanggal ng tubig sa katawan. Oo. Pero, inalam mo ba? Anong sanhi? Dapat, paano malalaman? Pwede ma-check dahil sabihin natin, yes, may manas. Oh. Titingnan natin kung meron siyang kaakibat na sintomas. Binanggit ko nga, congestive heart failure Hindi ka makahinga. Or pag humiga ng flat sa kama, Nalulunod. nalulunod. Okay. Dapat mataas ng unan. Okay. Paano yun pag kidney naman? Oo, pag May kidney. binanggit ka kanina, ba't yung ibang tao pagkagising parang manas na manamas mo ka? Parang maga. Pwedeng ganun po ang kidney disease, yung Talaga? tinatawag na nephrotic syndrome. Oh. Kasi ang pamamanas niya, hindi yan kagaya ng heart failure or buntis na sa lower extremity, all over, generalized edema. Really? Yes. Kaya yun parang, yung puffy ang eyelids mo. Oo. Okay? Ito pa Tapos yun buong eyelids mo kasi soft tissue po itong ating eyelid oo. Mas mabilis suotan ng fluids Oo. Or yung lips mo parang ang magang-maga kasi na-insertan ng tubig. Inay. Kaya pag tinatanong niya, Sa kidney yan. yes. Kaya pag sinabi Akala niya, ko- Dok, pagkagising ko, meron akong tinatawag na pamamanas ng mata. Around orbital edema. Oo. Okay? So, depende sa anong parte, depende sa anong narrative o kwento ng pasyente, may makukuha tayong detalye. Tapos, kasabay na doon, ang ihi ko nga, Dok, malobo, para akong gumawa ng sabon na panlaba. Maano? Kasi nagtatapon ako ng Bubbly. proteinuria. Okay. So, okay. nagiging parang bubbly. Oo, Parang oo. yun, egg white ang Oo, dating, no? oo. Or minsan naman, Dok, ang ihi ko ay kulay tsaa. At Ay. patak-patak na lang.
ay Ay. baka chronic kidney disease naman. Okay. Kaya minsan, sa mga taong hindi sumusunod sa dialysis o nagkaroon ng problema sa schedule sa dialysis, yun, di ba? Hirap sila huminga, nagiging parang sobrang dyspneic sila, yung parang hapo, plus namamanas po sila. Akala ko ang manas sa legs lang. Hindi. Kasi yung manas kasi yung nanay ko nga, di ba, may varicose veins. Yes. Tapos laging binabantayan ng doktor kung meron siyang pagmamanas. Yes. Tsaka yun, kailangan nakataas yung Kaya, kanyang paa sa gabi correct. pagka matutulog. Tama. Tapos meron din siyang parang compression stockings lalo na pagka babiyahe. Dahil ang binabanggit mo, Tita Winnie, ay isang sanhi ng pamamanas gawa ng vascular disease, which is varicose veins. tinanggal na naman yung ano niya eh. Pwede naman mag-develop muli Ay, muli ano, ay, Yes. Maski na nag-vein stripping ka na, pwedeng maulit. May ganun. Oo. Parang hemorrhoids lang po yan. Pag tinanggal, pag hindi mo naman naayos, pabalik at pabalik. Ay, eto Dok, paano malalaman na minamanas ka? Pwede nating gawan yung tinatawag na test. Mag-a-apply ka ng pressure, 3 fingers, sa iyong bony area, and then i-release mo after 30 seconds to 1 minute. Tapos makikita mo parang may sungka-sungka. Yung ano ng sungka, yun na yun, may manas ka. May parang Indentation, parang uka. Oo, Wala pero na. walang sugat. Hindi ba Oh. dito sa sakong? Depende, sa may bony area. Sa Any bony. bony area, apply Bakit mo. bony area? Dahil para meron kang resistance, parang parang okay. humaharang. Dahil kung pumunta ka sa soft tissue, baka mamaya ma-press mo, walang kalaban. So, hindi magkakaroon ng indentation. Bakit Dok, pagka nasa airplane, lumalaki pa Dahil vascular yon, mas pangit o hindi maayos ang circulation ng dugo. Lalo pa pag nakaupo ka. Kasama na ang cabin pressure. Mataas ka pa away from land. So yung gravity, hinihila ka. So sino ang pinaka-ilalim? Sino ang pinaka-dependent? Ay, yung feet. Paa. That's why, pag tinanggal mo ang iyong suotan pampaa o sapatos, pagka-landing na, bakit masikip? Yun na yun. Yan ang isang experiment na masasabi, nagkaroon ka ng fluid retention because of vascular. Pero, dapat, matatanggal siya or Yes. mag-normalize siya Yes. after a few minutes. That's why you have to walk around if Ayun, medyo yun, long. yun. Nakakita ka ng taong malaki ang tiyan. Ascites. Yung Ano tubig na nag-ipon sa loob ng bituka, Okay. di ba? Ang tubig ay nasa labas ng bituka. Ay, Ascites 'yon. ang tawag doon, ascites. Ascites, yung iba Oo, nga, oo, no? oo. Isang klaseng fluid retention, isang klaseng manas Hindi din ba yun. taba yun? Hindi. Ang taba kasi, pag pinalo mo, walang alon. Pag tubig yan, meron kaming test. Yung tinatawag namin fluid wave. Palo dito, mararamdaman namin may parang tsunami sa kabila. May magta-touch. Kung taba yan, paluin mo dito, hanggang dito lang. Hindi po siya, Hindi siya aalon. hindi siya aalon mula Oh, wow. kanan to kaliwa. Kaya yung tubig po, nag-apply tayo ng pressure, magbabangga sa kabilang. Ano gagawin? Ilalay po? No, titingnan mo. Hindi live. Ang live po kasi taba ang hinihigo po dito. Ang tubig nasa labas ng bituka. Okay. Anong sakit ang pwede mag-cause nito? Ano? Liver? Sakit sa atay. Cirrhosis. Cirrhosis. Kaya meron pong ganong klaseng manifestation. Kaya, Kaya kita mo. pala ang mga merong sakit sa atay, malaki ang tiyan. Yun po ay isang uring pamamanas, isang uring abnormal fluid build-up nasa loob ng abdominal cavity. Kaya, depende yan. So, anong nakikita mo sa anong lugar, mabilis at malalaman natin ano. Siyempre, tatanungin natin, ikaw ba'y malakas uminom ng tubig? Maalat kumain? Meron ka bang history ng pag-iinom ng alak? Okay. Nagkaroon ka ba ng chronic hepatitis B, hepatitis C? Ito po yung mga pangkaraniwang sanhi. Bakit nagkakaroon ng cirrhosis ang mga Pinoy? Yun. Siyempre, yung varicose, binanggit mo na. Saka binanggit natin yung tungkol sa lymphatics. So, itong pamamanas, makikita yan sa puso, sa bato, sa atay, pwede rin po sa ugat, vascular, lymphatics, minsan, endocrine, yung hypothyroidism. Kung halimbawa, Dok,
madami ka ng kasing tubig. Kinokontrol ba yung intake ng tubig? Kapag ikaw ay symptomatic o may nararamdaman, kagaya ng mga taong may renal failure or chronic Sa kidney kidney. disease or heart failure, inilimita yan. 700 to 1 liter. Depende. Only? Depende yan sa sitwasyon. Depende kung ikaw ba ay nakakaihi o hindi. Ikaw ba ay oliguric, yung mababang ihi, o no ihi at all? Meron bang required number of ihi in a day? Meron tayong sabihin natin, pakiramdam sa pantog natin. Umabot ito ng 350 ml, ay alam mo na, hey, Tita Winnie, go na Maihi tayo. na. Maihi ka na. Oo. Yun. Kaya pag hindi po sapat ang tubig sa katawan mo, hindi maganda ang takbo ng bato mo, ay walang masyadong ihi, pupunta sa pantog mo. Yun po ang mga rason. May mga phone-in questions Yes. tayo dito. Si Henry, nakakamanas po ba ang pagkain na masyadong maalat? Pwede rin po, kaya binanggit natin yan, dahil ito po ay nag-a-attract. Sodium hyper, no? Mataas ang hypertonic o mataas ang solute. So, mag-absorb siya ng tubig para to create a balance, para may dilute siya. Diba, pagka kumain tayo ng maalat, Parang masikip gusto natin uminom ng dahil tubig. nauuhaw ka, dahil Oo. inagawan ka ng fluid ng sistema mo. Hindi lang maalat, pati matamis. Yes. Oh, Kasi both of them can absorb water. water. Si Erica, sabi ng Sino kayong sabi ng kapitbahay na yan? kapitbahay namin, normal lang naman daw ang manas, lalo na pag nasa 60 plus na. Totoo po ba ito? Hindi normal po, ba yun? Hindi po totoo. Kahit kailan, walang normal na pamamanas. O yung, kahit na sabihin mo yung, mamaya, si Edna, ano po ang pwede kong gawin sa bahay lang na maaring makabawas ng pagmamanas, pamamanas? Binanggit ni Tita Winnie ito, no? Ginawa sa mami niya. Ito po ay iangat yung dalawang paa. Minsan nga sabi ko, pag wala kang unan, humiga ka na lang sa sopa, isampa mo sa pader. Yan. Ganun, para bumagsak ang level ng tubig papunta sa katawan mo. Ayan. Si Leonard, sandali, Yes, Leonard. go ahead, Tita Winnie. Yung Compression stocking? compression stockings ba nakakatulong? Nakakatulong po yan, especially kung vascular po siya. Yan. Dahil imbis na siya ay susuot sa baba, napipilitan akong umikot. Nagbuelta ako. Kasi hindi ko kayang bumaba dahil nakaipit ako. Naka-support ako ng husto. Totoo. Kaya ang tawag dyan ay support stockings. Nuknukan ng hirap isuot. Ay, pagka-release mo, parang luwag na luwag ang pakiramdam mo. Diba? Pero hindi, pag nasanay na yung feet mo, kasi nagko-compression Pero makikita stockings mo ang benefit niyan, Tita Yeah, Winnie. Di ba? oo. Parang walang manas. Wala. Walang sabihin Walang natin. stress. Walang stress. Correct. At saka kailangan ito doon sa mga trabaho na lagi kang nakatayo. Nakatayo. Oo, Mga sales tahera, lady. yung mga tindera, Mm-mm. yung mga kailangan pag lumalakad ka nga na nakatayo, mas okay pa kasi correct. may circulation Oo, oo. Ito yung pirming nakaupo, pirming nakatayo, pwedeng magkaroon ng problema. Tingnan mo na lang mga flight attendants. Ay, oo, ang kakapal ng Yes. mga medyas. Akala mo lang mistulang nakastocking sila, pero mga compression stockings yun. po yan. Kasi nga naman, Day in and day out, naka-flight po sila. So, Correct. kasama ng cabin pressure, kasama ng altitude, kasama na rin po, syempre, yung trabaho nila. But that is only the vascular aspect source. of it. Oo. Si Leonard, Leonard ha, paano po malalaman kung dapat ko nang ipadoktor ang isang pamamanas? Pwede naman natin pa-check kung paulit-ulit ang pamamanas nyo. Sabihin natin, napansin nyo po sa ibang parte ng Hindi katawan nyo. humuhupa. Oo, hindi humuhupa. Pwede kayo kailangan magpatingin na po kayo. Ayan. At saka, pag lalo na pagka malalaki. Yes. As in, parang elephant feet. Pwede yon, lymphatics yon pag elephant feet. We call it elephantiasis. Tita Si Winnie. Mario, totoo bang mas prone ang manas sa paa kasi ito ang laging gumagalaw? Nas prone sa paa dahil ito ang pinakadulo ng ating katawan. Ito ang Gravity. pinaka-gravity, pinaka-dependent portion yan. Si Griselda, 56 years old. Doc,
may diabetes ako. Mm. Talaga bang sintomas ang manas dahil sa sakit ko? Dahil may epekto po ito sa nerves, ang diabetes at iyong mga ugat, daluyan ng dugo. Yung tinatawag niyo neuropathy at vasculopathy. Kaya pwede kayong mamanas. So, pagka diabetic ako, pwede akong mamanas. Kaya ang treatment diyan, sugar control. Sugar control. Kasi sino ba ang may kagagawan ng problema? At saka meron akong iniinom na pampaihi. Yes, diuretic. Oo. Para oo. ma-release. Once na-release, makontrol mo na Ay, siya. magugustuhan niyo. Tanungin niyo yung kay Doc Dennis. Nakakapayat. Hindi, Pero ang payat mo naman dyan is water weight Yun lamang. nga eh. Hindi po fat weight, Tita Winnie. Hindi ibig sabihin, Pero kontrolado ang pamamanas mo. that's right. Oo. And yung weight, may weight Yes. din yun eh, di ba? Oo naman, Doc? dahil ang bigat nga ng paa mo pag Correct, lumalakad. correct. Hindi mo maibend, hindi mo maisot sa sapatos mo. That's right. Si Mike may tanong, ano po ang mga pagkain o inumin ang hindi ko dapat kinakain pagka minamanas? Wala naman siyang no food restriction. Kahit Walang- yung maalat? Dapat everything in moderation lang Okay. talaga. Pero alamin natin ano ba ang reason, ano ang source. Yeah. 'Di ba? Hindi natin pwedeng lahatin na maalat, lahat ng matamis. Pero syempre, kagaya ng anumang pinag-uusapan natin, lahat in moderation. Kuha natin 'yon. Balanse lamang po. Si George, B-complex vitamins po ba ay magandang pang-iwas sa manas? Hindi po siya makakaiwas ng manas. Ang B-complex usually binibigay sa mga taong may nerve problem, neuropathy. Kagaya ng mga diabetiko na mayroong pamamanhid o parang langgam na gumagapang. Minsan, binibigyan natin ng support medications kagaya ng B-complex po. Si Sam, Doc, pag may manas ba, dapat ba mas marami o mas kaunting tubig lang? In general, ang pamamanas ay hindi dahil sobra ang tubig. Dahil hindi lang makapump kagaya ng puso, hindi lang mailabas kagaya ng sakit sa bato. Kaya dapat alamin natin sino ang may kagagawan ng problema. Oo, na ano nga siya, sintomas. Yes. Sintomas ng isang sakit. Sakit. Pagka halimbawa ba, Doc, napansin na nga Mm. yung pamamanas because of something else. Yes. Maybe the heart, maybe the kidney, correct. maybe Mhm. the lymphatic or the vascular. Mawawala ba siya? Yun ang basis natin na gumagaling ka. Pag inayos natin si puso, inayos natin si bato, Mawawala na yung hindi mo manas. makita mo, dati namamanas ako tuwing umaga, nagaganon ako, nagkakaroon ka pamimigat ng paa. Pag naayos na ang puso mo, naayos yung kidney mo, kung ano man sanhi niyan, nawawala yung manas. Ayun. Kaya nga ang point dito is treat and identify the underlying source. Yes, si Miko. Doc, paano naman po ang karne gaya ng baboy at baka? May kinalaman po ba ito? Wala. Walang kinalaman siya. Yung Pero, uric acid daw. hindi naman. Hindi lang uric acid yan. Kasi ang uric acid po sa joints. Okay. Pero anong kinalaman ng baboy o karne? Yung paraan ng pagluto. Okay. The way you what cooked about it. Baka yung adobo mo mas lamang si alat mo, si toyo kaysa sa suka. Okay. 'Di ba? Oo. Or sabihin natin kung mag-barbecue ka naman, yung sauce mo wagas sa alat, 'di ba? Or sabihin natin yung paraan ng pagbalanse mo, ang barbecue mo mas marami si taba kaysa si lean meat. Yung ganun. Babalikan natin yun, everything in moderation. Moderation. Dapat balansyado, sabi nga. Si Cora, Doc, paano malalaman kung manas o taba lang? Kung manas, Ay, sinabi niya ni Doc sa chan. mapipindot May mo ang tubig, ang taba kasi bumabalik ka agad, walang uka. Yun. Ito, ikaw, Mikmik, kanina ka pa. Pangalawang tanong na ni Tingnan Mikmik ito. natin. Pwede po bang maging manas ang isang tao na nagte-take ng maraming gamot? May gamot bang nakaka-cause ng manas? Hindi gamot lamang, hindi gamot ang nag-cause niyan. Baka yung gamot ay sinira ang atay. Drug-induced liver injury, kaya nag-result siya sa pamamanas. Pero yung gamot mismo, ang sanhi ng pamamanas, hindi. Alam mo, lagi kong sinasabi na huwag kayong mahiyang magtanong sa doktor. Hindi nga kayo nahihiyang magtanong sa kapitbahay. Hindi, kapitbahay naman yun Si doktor kasi, baka magalit Hindi. pagka nagtanong. Alam mo, magtanong kayo sa doktor.
Walang problema yan. Hindi issue nga maski na dito, di ba? Anytime, anywhere, pwede naman tanungan, lapitan lang. Yung halimbawa, meron ni reseta sa yung gamot. Doc, may side effects ba ito? Yes. Dahil minsan, nalimutan yung tanungin sa doktor nyo na nagreseta. Or pagkainom nyo after 1 week, may naranasan kayo. Hindi kayo sigurado kung itong gamot na bago ba ang may sanhi. Correct. I appreciate yung mga doktor na pag ininom mo to, ito ang mararamdaman Mga predictive side effects. Oo. Pero tapos sasabihin nila na, well, some experience it, some not. But just the same, you have to be wary about it. So, diba at least na i-educate yung pasyente na, bakit ba may mga gamot na pang umaga, pang gabi, before meals and after meals? Dahil may mga gamot na ayaw natin maka-experience ng acid, kaya before meals yan. Meron tayong gamot na kailangan bihikulo ay mantika, taba, kaya kailangan after meals yan. May mga paggamot naman ay hindi naman nagtatagal ng higit sa 8 oras, kaya meron tayong every 8 hours. Meron namang gamot na good for 24 hours na once a day. Yun. At may mga gamot na nakakaantok. Meron din. Kaya sa gabi pinapainom. Yes. Aaron, blockbuster ka today, Doc, ha? Mabisa po ba ang luyang dilaw para maibsan ng pamamanas? Hindi siya exactly makakaiwas nung manas, o maibsan ng manas. Ano yung dahil kakainin ba yung wala, kasi luya? parang turmeric or Okay, yung yes. dilaw na luya. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory. Okay. Sabihin natin bilang supplement, yes, okay? Pero hindi siya direct effect sa gamot sa manas. Hindi naman po. Si Antonio, nire-recommenda niyo po ba ang paggamit ng iodized salt kapag na lang sa pagkain? Itong iodized salt ay isang Republic Act yan, alam ko, sa Pilipinas, dahil kailangan natin may iodine sa ating alat for prevention of yung tinatawag natin iodine deficiency. Yes. Lalo na sa bata. Yes. Si Andrew, paglalakad sa umaga at hapon ng 2 hours, nakakatulong po ba mabawasan ng pamamanas? Alamin natin muna anong source ng pamamanas natin. Ha? Yeah. Yun, so, ang lesson natin, children, alamin kung ano ang nagiging dahilan ng pamamanas. Tama. Kaya sabihin natin, ang manas ay isang sintomas lamang. Ito ay abnormal na pag-iipon ng fluid or tubig sa ating selula o tissue. Kaya dapat alamin natin. Naiulit nga ni Tita Winnie dito, alamin natin sino ang may gagagawa nito. Puso, bato, atay, ugat ba? Or sabihin natin, meron ibang mga pangyayari na siyang nagtitrigger ng pamamanas mo. Sa lifestyle naman natin, huwag syempre masyadong maalat, masyadong matamis. Tama lamang. Kung kayo ay pagod na pagod, pwede po iangat ang ating paa, binti. Pwede rin magsuot ng tinatawag na compression or support stockings. Kung sobrang makulit na at nandyan si manas pa rin, nandyan ang mga doktor at magpakonsulta kayo. At nasa Facebook at TikTok si Doc Dennis. Yan, ang ating username sa ating social media account ay Doc Dennis Official. Please, i-like nyo na, i-share para meron kayong mga katanungang medical. Nandyan lang kami. Mag-send ng message, sasagutin namin kayo.